The Ministry of Healing, page 305, do not eat largely of salt. Avoid the use of pickles and spiced foods. Eat an abundance of fruit, and the irritation that calls for so much drink at mealtime will largely disappear. Dok, kanina yung binabanggit mo kanina na mga eating of grains, vegetables, alam mo ba, Dok, nagulat ako. Kasi, sa totoo lang po mga kaibigan, meron din pong binanggit sa Councils on Diet and Foods, page 380, vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. We are to return to God's original purpose in the creation of man. So, ang ganda ng mensahe sa atin mga kaibigan na talagang kailangan natin mag-stick doon sa original na plano ng ating Panginoon kasi alam niya siya yung nag-create sa atin kaya alam niya kung ano yung tama at ano yung dapat nating ipasok sa ating katawan. So, Doc, ituloy na natin. Ano ba, Doc, yung, kasi marami nagsasabi, bakit kaya kailangan natin ng salt sa katawan natin? Merong tinatawag, Doc, na salt attracts water. Yung hygroscopic, kung tawagin sa kanilang term, ng meaning nito ay nag-a-attract ito ng tubig. Kaya ang tendency ay marami yung kauna edema. Okay, yung manas. Yung manas. Kaya talagang, alam ko naman marami na nakakaalam nito. Kaya lang madaling sabihin pero mahirap iwasan. Siyempre lahat tayo ay, yan ang ating nakasanayan sa pang-araw-araw nating ginagawa sa araw-araw. Kaya kung makikita natin, pag tayo ay napapasobra dito, kuminsan nagsasuffer tayo dahil din sa katigasan ng ulo ng tao. At kung pag-aaralan naman natin yung mga pinanggagalingan nito o yung kung ano yung manifestation o ano yung magiging bunga nito, katulad din ng pagtaas ng blood pressure. Basta karamihan mga tumataas ang blood pressure, napapataas ang ang asin eh. Yung salt intake eh. Ngayon, pag kunyari ngayong tanghali, na high blood ako, alam kong maalat yung kinain ko, dapat mamayang gabi o bukas ng tanghalian, dapat markahan ko nito. Eh tayo, nadali ka na nga, ulitin mo pa. Eh paano kung masingitan ka? Lalo-lalo na, hindi ka na naman bata. So yun, yung heart disease, yung pati kidney natin. Marami yung nagkakaroon ng nananakit yung baywang hanggang sa magpa-check up sila. Yung pala, merong problema na sa kidney. Ang dahilan lang naman. Hindi natin ibig na mangunsinte. Pero ang pinakamahalaga dito, yung bang, kung ano yung naging cause ng sakit mo, yun yung tanggalin mo. Sa natural way kasi, di ba? Naturopathy means we are more on what you call it, rooting the main cause. It means kung ano yung pinanggalingan, yun yung ating gagamutin, yun tatanggalin. Tatanggalin talaga. Hindi gagamutin, tatanggalin talaga. Kung naninigarilyo ka, tanggalin mo yung sigarilyo. Okay. At kung may kidney problem ka, tanggalin mo yung mataas na asin na yan. Katulad ng cancer, osteoporosis, stroke, bloating, o yung severe thirst. Actually, ito lahat yung bunga nun eh. So ngayon, kung ating maintindihan ito, na ito pala yung dahilan ng mga nararamdaman natin, siyempre, alam niyo ang katawan ng tao, pag uminom ka ng alak at uminom ka ng soft drinks, siyempre, hindi naman yan para dyan sa ating katawan. Para hindi masira ang liver at kidney, temporarily. Kasi acidic yan eh. Kailangan mo ng more water. Kaya ang gagawin ng katawan, kung wala kang sapat na tubig sa loob ng katawan, para i-flushing, para ihi mo. Pag inihi mo, tataka yung mga umiinom, di ba? Uso sa probinsya, yung tataka sila, umiinom sila ng alak. Ihi ng ihi. Hindi nila alam, one of the way ng body para hindi mag-create ng harm sa loob ng katawan mo, kailangan i-flushing. Ang gagawin naman ng katawan, kung wala kang sapat na tubig, kukunin yung nasa laman mo. Kasi dehydrated ka eh. Yung stock na tubig yung stock na tubig mo, kukunin pa niya. Para lang makasiguro na mas makabubuti yun. Kumbaga sa sunog. Eh kunyari, may sunog na. Eh kahit siya ang tubig yan, para lang hindi mamatay. Kahit anong klaseng tubig pa yan. Kahit anong klaseng tubig, bubuhusan ko yan. Ganun ang nangyayari sa loob natin. Ganun. Yun din naman ang alat. Pag napakain tayo ng maalat, kaya napapaihi tayo. Pero ang problema ito,
para pala yung maalat na yan ay mapalabas, kailan samahan mo ng calcium. Kaya pala merong osteoporosis. Karamihan ng kumakain ng maalat na lagi nang naiihi, ang nasa sacrifice sa kanila, yung reserve nila na calcium na dapat naman sana pang 60, 70 years old na magiging intact pa yung katawan nila. Kaya Kasama bata na pa lang, may naka-flash. nararamdaman na. So, Doc, nababanggit na natin, Doc, yung iba't ibang mga delikado, no, mga complication, kumbaga, kapag meron tayong excess or too much yung salt intake natin, mga kaibigan. So, meron tayong tinatawag, Doc, na mga serious na mga signs. At ito yung mga classic signs, Doc, na makikita natin sa isang tao. At ano ba yung mga classic lagi signs? kang uhaw, yung parang bang nanunoy, lalamunan mo na gusto mo inom ng tubig, tapos nagkakaroon ka ng manas. Swelling, kung tawagin natin. Common yan. At yung mga panlasa natin ay para bang lahat na lang kailangang taasan yung Yung alat. yung alat. Para bang natatabangan ka na. Naalatan na nga yung iba, ikaw matabang pa. Yun yung paano kanina. yung taste bud mo na-adulterate na? Okay, so parang ang nangyayari, Doc, yung mga kaibigan, yung ating pong panlasa na dapat ay konti lang sana, maalat na to para sa atin. Pero dahil nasanay na yung panlasa natin. Yung na-over, na siya, yung adulterated. Ibig sabihin, it's no longer normal. Okay, ganun Di ba pala ganun yun. din naman yung pag-inom ng alak? So, umpisa, ang bilis mong tamaan. And then later on, kunyari, isang bote lang, tinatamaan ka na. After mga Pero sige ka pa rin, ilang no? buwan na nasanay ka na nasanay, kahit 5 bote, hindi ka pa rin tinatamaan. So, kasi mataas na yung ano mo, yung Yung tolerance ng body mo. Na-adapt na niya. Pero ang problema, yung chronic effect nito, na later on, damage na pala yung kidney mo, yung heart mo, yung brain mo, and everything. Doc, napag-usapan na natin sa ating pong mga kaibigan,